Sir, good morning po. Good morning. Sir, unang tanong namin, kamusta po yung mga tropa natin na nakaposte sa West Philippines? Well, natiling mataas ang level ng moral ng ating mga tropa, no? In those areas na nakadeploy sila sa maritime features kasama ang Armed Forces of Philippines. And if you're going to ask me, yung mga tropa natin sa barko, sa mga Coast Guard vessels na nagpapagulya dito sa West Philippine Sea, nananatili pa rin mataas. Because they know for a fact, ating Pangulong Bongbong Marcos, together with the National Security Advisor, Jan Eduardo Año, has been very supportive, no, sa laban natin sa West Philippine Sea. Dahil dito, alam nila na mayroong what they're doing is actually their patriotic duty, supported by no less than the President himself. Commodore, para din po sa inyo yung question po. Ano po yung masasabi niyo, sir, sa latest result ng Pulse Asia na majority po ng mga Pinoy hindi nila susuportan yung mga pro-China candidate for 2025 midterm election? Well, para sa akin, ito na ang isa sa positive measuring stick, no, ng ating transparency initiative under President Bongbong Marcos, kung saan nagkaroon na ng maayos na kamalayan ang mga kababayan natin pagdating sa pagpili kung sinong iboboto natin sa parating na 2025 election. Para sa akin, this is an eye-opener transparency initiative that we did for more than almost 2 years now, no? Kung saan mga botanteng Pilipino is becoming very careful now to evaluate whether kung sino ang iboboto natin sa Senado o sa Kongreso ay mga pro-China ba ito na magpapahirap sa mga mainstang Pilipino dahil hindi nila susuportahan ang laban natin sa West Philippine Sea? Or ito ang mga kongresista at senador na tutulong kay Pangulong Bongbong Marcos para ilaban natin at patuloy natin kindigan ang posisyon natin sa West Philippine Sea? So, nakakataba ng puso yan, no? As the National Security Advisor also mentioned, no? He's very happy with this kind of survey dahil sa effort ng National Task Force West Philippine Sea na ipakita natin na mas tumaas ang kamalayan ng ating mga kababayan Pilipino. At dahil dyan, it can be translated to votes for those candidates who will be willing to support President Bongbong Marcos. Sir, para sa survey na yan. Sir, can you suggest sa mga kababayan natin na kumbaga magiging patayan nila is coming 2025 election sa iboboto yung mga dapat yung totoong makabayan at mga Pilipino kumpara sa pro-China? Masasuggest mo ba, sir, sa mga kababayan? Well, yan talaga ang panawagan natin, no? We are all hoping, no, without even naming names kung sino mang kandidato, we are all hoping na sana sa 2025 and even in 2028, kung sino man ang magiging kapalit or successor ni Pangulong Bongbong Marcos, we have to make sure na itong presidente at bubuo ng lehislatura ay mga Pilipino na nagpapahalaga ng ating soberenya dito sa West Philippine Sea. Alam nyo, we have already tried a different approach, no, in the West Philippine Sea, yung nakaraang administrasyon, and it seems it never really worked, no? Kung saan mas lumala pa ang sitwasyon natin dito, mas dumami ang pogo, mas dumami ang Chinese na gumagawa ng krimen at mga walang violation of law dito sa ating bansa. So, we have to make sure na in the next coming election, 2025 and 2028, ang mga botanteng Pilipino ay magiging mapanuri na at sisiguraduhin na ang iboboto nila na senador, kongresista at presidente by 2028 ay ang mga Pilipino na binibigyang halaga ang laban natin sa West Philippines. Commodore, follow-up question. About sa recent na ASEAN Summit, which is we observed that President Bongbong Marcos is very vocal in terms, especially sa yung code of conduct yan sa West Philippine Sea, South China Sea, na even the Philippine Coast Guard, na-comment niya si PBBM na talagang among the head of state sa region natin, isa talaga yung pinakabutan. Yung ganitong attitude, sir, or character ng presidente, ito yung dapat nating tularan, sir. Yung comment nyo daw dito, sir.
Well, hindi lamang nitong nakaraang ASEAN, no? ASEAN summit na naging ganito ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Even last year, no? President Bongbong Marcos has been very vocal in pushing ASEAN to come up with the code of conduct and to stand up and expose the Chinese aggression in not just in the West Philippine Sea, but even in the entire South China Sea. No? We are all aware na kung ano man ang pinagdadaanan nating harassment ng ating mga mais ng Pilipino dito sa West Philippine Sea. Ay ganun din naman ang pinagdadaanan ng ating mga kasama sa Southeast Asia, to include Vietnam, even Indonesia, Malaysia. As a matter of fact, two or 3 weeks ago, ang Vietnam nagbigay din ng statement ng condemnation against the Chinese government dahil ang kanilang mines ng Vietnamese were also boarded ng Chinese Coast Guard. Ibig sabihin, ang sinasabi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ay dapat tindigan natin ito. We should not be influenced because of our economic and trade investment with the People's Republic of China for us to turn a blind eye, no, sa mga illegal activities ng China dito sa kabuuan ng South China Sea. So if you're going to ask me how do we feel about ito sa ating pagtindig ni Pangulong Bongbong Marcos, di ba nakaka-proud na bilang isang Pilipino among Southeast Asian countries, ipinaglalaban niya ang kanyang mga kababayang Pilipino, tinitindigan niya ang isang napakalaking bansa at hinihimok niya without hesitation ang other ASEAN leaders to be able to stand up for their own people. Again, we are very certain na ang pinagdadaanan natin is the same level of harassment na pinagdadaanan ng mga mangingisda nila. And yet, they choose to be silent about it. But for President Bongbong Marcos, it's not about his trade investment relationship with China. What matters to him is the rule of law and ang ating welfare ng ating mga kababayan mangingisda ng Pilipinas. In your side po sa National Youth Commission, sir, i-encourage nyo rin ba yung dati mga kabataan yan, yung mga bagong butante ngayon, di ba? Na kusang pipili po, midterm 2025 to 2028. I-encourage nyo rin ba, sir, in your part, yung mga kabataan po natin na mas piliin na iboto yung mga talagang totoong makabayan kumpara sa mga pro-China this coming election? Opo, we join yung comment ko ni Commodore J sa issue po ng pagiging makabayan. Kasi po, hindi dapat hindi dapat choice yan, hindi dapat nagiging issue na polarizing yan. Sa tanong po dyan, maka-Pilipinas ka ba o hindi ka maka-Pilipinas eh. Dalawa lang po yan. Eh, parang nung panahon po ng mga hapon, diba, yung tawag na maka-Pilipinan, makapili. Ayoko naman pong sabihin na ganun yung mga hindi pipiliin yung Pilipinas. Pero kung sa sitwasyon po natin ngayon, medyo na po talaga, kailangan natin mamili kung pipiliin po natin sarili lang o hindi. Siyempre po, bilang botante rin po, bilang kabilang po sa kabataan at kami po yung 20 years from now, alam ko, kasama rin po kayo sa sektor ng kabataan. Tayo na sa atin po maiiwan yung problema eh. Sa ngayon pa lang po, malinaw na dapat kung sino po yung pipiliin ng kapwa Pilipino. Kaya in my personal opinion, yun, dapat hindi na pwede debatehan yun. Ano po yung inyong, kung saan yung inyong political, baga yung, anong mas nangingibabaw para sa bilang Pilipino. Geopolitical stand. Kasi po, malinaw po sa amin, bilang kabilang sa pamahalaan, pinapromote po talaga natin para sa Pilipinas naman. Commodore, ito yung trending ngayong lalaki. Kung ano po yung magiging comment nyo po sa mahayag ni Mimi Sara regarding po sa sinabi niya po sa latest press conference po niya na bumubayan daw po yung company ni Marcos Sr. at pinatapon ito sa West Philippine Sea. Alam mo, para sa akin, nagpapasalamat na ako na nabanggit na ni Bibi Sara ang West Philippine Sea. I think for the first time, no? Na she made it mention during a press conference. However, I would reserve my comments, no? Sa issue na to ng
pagtatapon ng bangkay ng dating Pangulong Marcos. Dahil alam naman natin, all of those people na may say pagdating sa issue na to has already given statement. So I would like to reserve my comments on this.